Nakalimutan ni Alana ang biling nga ni Cassiopeia na dapat ay matuto siyang magpatawad at marunong tumimbang nang sa ganun ay hindi siya mapapahamak sa kanyang emosyon. Matindi ang galit niya kay Metena kaya naman hanggang ngayon ay hindi niya mapapatawad ito. At kahit na napatunayan nga ni Metena na nagsasabi siya ng katotohanan, hindi pa rin niya ito pinagbigyan. Bagkus ay pinurusahan pa niya ito at nilagay sa kasero. Kaawa-awang Metena. Siya na nga ang tumulong, siya pa ang napasama. Kaya para sa kanya, nang siya ay magising na makita niya na nasa kasero na nga siya, ay napakalupit ng kanyang sinapit. Sinabi niya na hindi na niya kakayanin na maging mabait pa at ipinangako niya sa kanyang sarili na sa oras niya ay makalabas sa kasero ay maghihiganti na naman siyang muli. Muling naging maitim ang kanyang puso dahil nga sa ilang beses niyang sinubukang maging mabuti, subalit ni isa ay walang naniniwala sa kanya. Tanging si Cassiopeia lamang ang nakakaunawa sa kanya. Ilang beses siyang gumawa ng kabutihan, subalit maging ang harang ng Lireo ay patuloy siyang hinuhusgahan. Hindi lang yun, maging ang mga tao sa Encantadia ay binabati ko siya. Tila ba isang sumpa ang kanyang naranasan dahil kahit anong gawin niyang pagbabago ay hindi na siya makaalis sa mga mata ng mga tao. Siya ay masama at tingin nila ay hindi na ito magbabago. Darating na nga kaya ang oras kung saan tatanggapin na niya ang alok nga nitong si Hagorn. Nasa oras na mayroon siyang pangangailangan ay tatawagan lamang niya itong si Hagorn gamit ang trumpet na maliit. Na ibig sabihin ay nakikipagsundo na siya kay Hagorn at magiging kasabot na niya ito sa lahat ng plano niya na pagwasak sa Encantadia. At kapag nangyari yun ay muli siyang maging kera at si Hagorn naman ang magiging hari. Sa kabilang banda, matapos ngang malaman ni Alana na totoo ang sinabi nga ni Metena, agad siyang bumalik sa kanyang kaharian. At hindi siya mapakali. Lalong-lalo na at nalaman niya na nakatakas na pala sa balaak itong si Hagorn. Anumang sandali ay hindi niya alam kung kailan aatake itong si Hagorn. Hindi niya alam kung paano nga ito hahanapin, lalong-lalo na at wala ang kanyang kapangyarihan na brilyante ng tubig. Kung nasa kanya sana ay madali niyang makikita. Tanging si mukha lamang ang makakasagot sa lahat. Kaya naman muli niyang babalikan ito upang alamin ang kinaroroonan nitong si Hagorn. Tinanong din niya itong si Pirena at sinubukang hingan ng tulong, lalong-lalo na at alam ni Alana na may magagawa din itong si Pirena. Ang hindi niya alam, nasa harapan niya si Hagorn na nagkukubli bilang Pirena. At dito nga malalaman niya sa kanyang pagbalik doon sa batis ng katotohanan kung saan isang malungkot na balita dahil ipapakita nga ng mukha kung ano ang nangyari kay Pirena sa loob ng balaak na ito na nga ay nawasak na. At dito na namuo sa kanyang isipan kung si Pirena ay nawasak na, sino ang Pirena na pumapasok sa loob ng Lireo. At hindi na nga siya nagtaka dahil wala nang ibig sabihin lang noon ay ginamit nga ni Hagorn ang imahe ni Pirena. Dito ay napatangis ng husto itong si Alana matapos mabalitaan na wala na pala ang kanyang kapatid na si Pirena at na maalam kailanman hindi na niya ito mayayakap dahil sa ginawa nga nitong si Hagorn. Kaya naman hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad niyang pinuntahan ang kinaroroonan na nag-astang si Pirena. Alam niyang si Hagorn na iyon. Agad niyang kinalaban. Maya-maya pa nga ay bumungad na sa kanyang harapan ang totoong itsura ni Hagorn. Madaling madaig ni Hagorn itong si Alana, lalong-lalo na at nakita ni Hagorn na sa apat na magkakapatid na sangre, tanging si Alana ang mahina at madaling magapi. Lalong-lalo na rin at may hawak si Hagorn na isang espada kung saan ito nga ay may basbas ni Gargan. Ito ang kikitil sa buhay nga nitong si Alana. Ito na nga kaya ang magiging karma nga nitong si Alana? Kung nakinig sana siya kay Metena at naging kakampi niya ito, hindi sana aabot sa ganoon ang pangyayari. Hindi sana siya maisahan ni Hagorn at makuhang muli ang Lireo. Pag siya ay namatay, siya na nga ay magkukunwari namang si Alana na kalaunan ay ipapakita din ang tunay niyang anyo sa Lireo na ikakagulat ng mga engkantado kung paanong napunta kay Hagorn ang lahat.
Isang napakalaking panganib ang nag-aantay sa Encantadia matapos ngang mangyaring mawala na nga itong si Metena. Naggagamitin sana nila ito para magiging mata at magiging gabay nila. Subalit instead na pakinggan ito ay pinarusahan pa at nilagay sa karsero.